when I started it, gusto ko lang talaga ng friends. Kasi ang lungkot maging nanay. Alam ko, alam na magiging ganito siya kanay. Kasi right now, we have 525,000 members globally. Wow. Tapos nakaikot kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow. Tapos habang nag-action kami, nagpapa-meet up ako, tsaka nag-free training ako sa mga tao. Welcome to After Shift by Brain Philippines. I'm Clarice. And I'm Blessy. And we have here the CEO and founder of FH Moms, a community dedicated to empowering Filipina mothers to achieve financial independence, remote work, and entrepreneurship. With her extensive experience as a virtual assistant and her entrepreneurial journey, she will provide her insights into the world of freelancing and motherhood. Let us all welcome Mommy MK. Go Yay! on. Hi everyone! Thank you so much, Clarice and Blessy, for having me here and sa Fame Philippines team. Welcome naman, Mommy MK. So, kamusta po ba tayo ngayon? Sobrang excited ako na nakalabas, no? Dumalapit lang, no? Dito. I'm just so happy and grateful, no? Binigyan niyo ako ng opportunity to share my story as a work-at-home mom. Sobrang grateful talaga kami na nandito po kayo ngayon at in-accept nyo ang invitation dito sa After Shift by Brain Of Philippines. course. I'm pretty sure maraming matutulungan tong podcast show nyo, no? Kasi ang dami talagang interested about online job. Yes, totoo. Yes. Sobrang dami talaga. Actually, most of our audience on Brain Philippines is aspiring AVI. So, ito yung isa sa reason why we did this podcast, for re-educate them. And of course, to get insights from the OGs. So, Yes. Totoo yan. Ang lakas naman makamatanda ng OGs. Grabe. Kita ko Mommy MK ay ano po kayo ngayon? Bagong panganak? Yes. Meron na akong 7 months na baby and then yung 9 years old ko. Tsaka yung panganay, si Habi. So, ang dami kinalagaan. Yeah. So, talagang sobrang ang dami nating pag-uusapan ngayon. And talagang maraming kayong matututunan dito sa gagawin natin na podcast. So, before that, I would like to ask na rin po, bilang isang mother na rin and also ikaw po yung CEO and founder ng FH Moms, I would like to ask, paano mo nasimulan itong journey na to? Noong unang panahon, OG eh. pero sobrang tagal na rin naman. So, mag-8 years na February next year. So, start ako nung 2017. Nag-transition ako from corporate to freelancing noong February. Sobrang nagulat din ako na nakapasok ako sa online job kasi newbie. Yeah. Walang experience, walang idea, walang willing tumulong. Hindi pa uso yung mga Facebook group, wala pang TikTok. So, hindi na alam ng mga aspiring freelancers, yung setup before. Kasi wala talaga. Kanya-kanya to, wala kang matatanungan, wala masyadong mga agencies or companies, ikaw talaga maghahanap sa mga job sites. Nangyari, nag-work ako before sa call center. Tapos, yung husband ko, siya kasi on and off sa pag-work from home. Pero, hindi naman niya masyado sinishare sa akin. Not until, nung mag-resign siya to finally work from home. Tapos ako, nag-stay ako sa office. So, sabi ko, ano ba naman to, iniwan ako dito? Kasi office mate kami eh. Ayan, syempre, dyan na nangyari lahat. Story So, sabi ko, bakit naman siya nag-work from home? Okay naman yung sinasahod namin dito. Kasi before, yung first call center job ko, ang sinasahod lang is 14,000. Tapos yung call center job na magkasama kami, nasa 21,000. So, ang laki nung difference. So, kumbaga, okay na. And then, nung medyo nagiging toxic na sa office, yung office politics, marami nang nawawala, nagtatanggalan na, and all that. I decided na rin to work from home kasi yung baby ko na was just 2 years old and then naghahabol talaga siya sa akin. And then yung traffic pa sa C5, yun talaga. Grabe. Yung dapat 30 minutes lang, yung nagiging 2 hours sa biyahe. So, imagine. Yun talaga, yung reason bakit ako nag-work from home. So, nag-create lang ako ng account sa isang job site and then nagulat ako, kinaumagahan, may nag-reply na client inviting me for an interview. So, sabi ko, okay to kasi yung dati kong job sa call center, which is email support, yun din yung ino-offer ng job na email support din. So, match. Hindi ako ganun ka nahirapan. So, nakuha ko siya kaagad after interviews, and then mga exam, ganyan. Tapos, medyo sabi ko, okay to kasi ang sahod ko nun is 35,000 pesos compared to my 21,000 pesos na job sa office na stress ako, ang daming gastos and all that. So, sabi ko, okay. Tapos, yung husband ko din is also working from home for a different na client. Pero eventually,
kasama rin kami. Ayaw talaga maghiwalay. Meant to be. So, working kami for that first client ko, no, pati yung iba naming friends. So, ganun yung naging setup. And then sabi ko, parang walang challenge, ang boring. Kasi nakuha ko agad yung client without me applying. Kasi diba siya yung nag-invite sa akin. So, I decided na, bakit hindi ako mag-apply? Kasi, ang laki nung kita. Before kasi nag-double job pa ako. I'm working for 2 different call center companies. After nung isa na naman. Medyo addict. Ano talaga ako? Rakitera and workaholic talaga ako ng malala. Kasi ang dami kong binubuhay eh. Oo. Pero naman, seasonal naman yan. Parang sa isang buwan, 2 weeks. Well, 2 weeks pa rin yun ng life mo na nag-double shift ka, imagine. Tapos dun sa job ko talaga na call center, nag-overtime pa ako nun. So, imagine mo yun. Itong klase yung pangangailangan ko, Ben. Ang tuloy-tuloy. So, breadwinner din kasi ako ng yung first family ko, no? Kasi, medyo hirap talaga kami kasi yung mother ko naman na OFW na bumalik siya dito sa Philippines, nagkaroon naman siya ng ovary cancer, wala na siya. So, doon kami nag-start talagang hirap na hirap kami. Wala kaming makain halos. Tapos, lipat-lipat kami ng tinitirahan namin kasi yung bahay paupahan namin na ibenta din namin siya. So, struggle talaga. Nung na-discover ko yung online job, talagang na-excite ako kasi wala masyadong nag-online job. Parang ako pa lang yung nakakaalam. Tapos, syempre, yung ibang mga working from home na hindi nga kagaya ngayon na parang ang daming hiring, ang daming interested, ang daming agencies, ang daming resources, global na rin. During that time, ang saya-saya talaga. So, ang ginawa ko, nag-start ako mag-apply talaga every single night, 9 o'clock ng gabi, may timing pa kasi alam ko kung kailan dumadagsa yung pasok ng mga job hiring eh. So, ang dami ko rin nakuhang job, virtual assistant job, social media jobs, tapos dahil ang saya-saya every week, kinsenas katapusan, iba pa, meron, talagang sinipagan ko talaga siya. Yung mga challenging din na part, kasi syempre naging abusado ka rin sa time, sa pag-hoard ng clients, no? So, doon ako nagsimula sa ganong setup, no? Ng pag-work from home. Yun yung talagang peak ng online job career ko. And it's just a couple of months. Hindi pa talaga siya yung, kasi ibang story na yung sumunod na taon. Yeah. Kaya nakaka-inspire din, Kasi nakaka-grateful ngayon na ang dami mong pwedeng matutunan online. Kasi si ma'am, nagsimula talaga from scratch. Like, wala talagang connection at all. Wala talagang mentors noon, walang coaches. Oh my God. Wala ka talagang matatanong. Talagang sarili mo lang ang anuhan mo. Yung determination mo. Totoo. Yung talagang gusto mo yung gagawin mo ng paraan. Kumbaga parang nung nag-aaral tayo, wala tayong Google. Wala talaga. Yeah. Naranasan ko rin yan. Mag-pisanet. Oh my God, lahat. So, paano yung mga backup mo nun, ma'am? Parang hindi pa naman tayo masyadong maraming back. Kasi ngayon, marami kasi nag-offer ngayon for mga backup ng internet connections. Kasi nga, medyo saturated na nga yung work from home. Yung setup before is, nagre-renta kasi kami nun sa mga in-laws ko sa apartment nila. Meron silang internet doon, tapos nakikikabit lang din kami. At least, hindi na namin problema yung magpapakonect pa. So, yung laptop naman na ginagamit ko is, lumang laptop naman siya ng father-in-law ko na talagang wasak-wasak na, niluma na ng panahon, ganyan. Tapos, yung gamit namin sa bahay, halos wala pa kasi nagsisimula pa lang kami na mag-asawa. So, wala kaming office chair, table, nasa lapag lang, may karton pang pinapatungan, tapos yung pinakaupuan namin sa kama, yung foam lang. Alam niyo naman yung mga nagsisimulang setup. So, doon din kami nagsimula. Tapos yung room namin, yung mga studio type lang din talaga na nandun na yung kusina, nandun na yung sala, yung CR nandun na din. So, ganun talaga yung pagsasimula namin noon. So, nakakatuwa na balikan, wala na masyadong videos or photos, pero ngayon kasi, sa memories, nandun pa rin yung mga, lahat ng mga pinagsimulan namin. And sobrang nakakatuwa kasi yung first client ko, nagdala pa siya, pambili ko ng desktop, and then, kinasal kami, nagpadala rin siya ng cash. Oh my God, sobrang supportive. Iba talaga. Hashtag sana all. Yes. Yung before, ang hirap talagang simulan yung ganitong ang hirap na ituloy yung ganitong wala ka talagang kakilala,
wala kang matanungan. So, talagang nakakabilib po na from there, tas andito ka na ngayon. Diba? Yes. Matanong ko lang po, yung FH mo. So, na-mention mo nga, no, na parang ang hirap-hirap kahit sabihin mong sobrang dami ng information ngayon, pag pumunta ka sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, i-search mo lang yung online job or virtual assistant, no, lalabas yan lahat. Pero, by the end of the day, hindi mo pa rin alam kung paano magsimula. So, ako, nung nagsisimula ako, ang dami rin nagbe-message sa akin, mga office mates ko, and then nung sinimulan ko yung FH Moms, doon ko naisip, no, na i-share yung mga nalalaman ko. So, sa FH Moms, hindi yung FHM, or Filipino Home-Based Moms, nagsimula siya a week after kong makakuha ng online job. Medyo addict talaga ako. Kung ano-ano mga pinaggagawa ko sa buhay. Hindi ko alam na magiging ganito siya kanay kasi right now we have 525,000 members globally. Wow. Pero when I started it, gusto ko lang talaga ng friends. Kasi ang lungkot maging nanay. Alam mo yan, di ba? Kasi, working. oo, before kasi sa office, ang dami kong mga office friends, tapos binibentahan ko pa sila ng mga kung ano-ano, tapos may katsikahan, di ba? Nung nag-work from home ako, sabi ko, parang ang lungkot. Doon nandiyan naman yung asawa ko tsaka anak ko, which is yun naman yung gusto ng lahat ng mga may pamilya, no? Pero iba pa rin eh. So, sabi ko, why not mag-create ako ng Facebook group para naman yung makakuha rin ako ng support group kasi wala naman din talaga akong friends during that time. Pag naging nanay ka talaga, mawawalan ka talaga ng mga kaibigan kasi nga, lahat busy, mga working na. So, yun talaga yung goal ko lang for the community. Hindi ko pa nga alam na what I'm building is an online community, no, a support group. Nag-create lang ako para mag-share via Facebook Live. And then we started na doing face-to-face na mga meetups. After 6 months yun na ng engagement. So, nag-grow lang siya ng nag-grow. And then, ang nakakatuwa pa, kasi that was the time rin na naglaylo ako sa pag-hoard ng clients. Kasi I realized na I need to connect more with other people and at the same time, gusto ko mas makasama yung family ko. So, we started traveling. Pero syempre, dahil workaholic nga tayo, yung travel ko, ginawa ko pa rin siyang work, no? So, ang ginawa ko, habang nagta-travel sa iba't ibang cities, almost every weekend kami lumalabas kasi ang busy ko sa mga clients eh. So, nagbawas na ako ng clients pero sobrang dami ko pa rin ginagawa. Every weekend, magta-travel kami, magbe-beach, ganyan. So, that was 2017 to 2018. Tapos, nakaikot kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos, habang nag-action kami, nagpapa-meet up ako, tsaka nag-free training ako sa mga tao. So, ang dami naming, happenings, no? Yung mga mommies, na-meet ko sila, tapos tuwan-tuwa sila kasi nakapunta ako dun sa, ang pinakamalayo ko ay sa Zamboanga. Nakapag-home kami, pero within the Philippines, Zamboanga. So, nakakatuwa kasi yung iba galing pang island, no? Tapos dumayo sila dun sa city so that they can attend the training. So, ganun yung setup ng mga training before. So, yung mga OFWs naman namin na members, nagtatanong, pwede rin bang magkaroon ng online? Kasi though kahit may mga Facebook Live ako ginagawa, gusto rin nila magpa-train. Pero naman mga momshies, hindi ko naman kayang ituro yung mga gusto nila na napakahirap naman kasi may niche, hindi naman ako accountant, hindi naman ako. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga mommy volunteers na pwedeng mag-teach. So, that was the time that we started naman offering online courses para dun sa mga hindi maka-attend ng mga face-to-face namin. So, we started offering social media marketing, virtual assistants, no, accounting and bookkeeping, e-commerce, no, at napakarami pang iba. So, lahat yon mga mommies din. So, yung connection, no, kumbaga, lahat ng mga aspiring namin na mommies, no, na gustong pumasok, nakaka-relate na kaagad sila dun sa mga mommy trainers namin. So, dun kami nag-start, no, when it comes to digital skills na training sa FH Moms at saka yung mga ikot-ikot namin sa buong Pilipinas, no, para sa mga community meetups saka trainings. Of course, you have FH Moms, no? So, anong connection niya or paano siya nagko-complement kay Creative Earth? In-embrace ko na talaga, no, yung pagiging community builder. So, sabi ko sa sarili ko, ang ganda pala nung may nabibuild kang community. Kasi ang daming friendships na nabubuo doon sa community na yon, sa localized pa na community kasi we have communities sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? Sila mismo nakaka-relate sa isa't isa. Tapos kung wala rin silang friend, pwede silang makipag-meet and pwede silang mag-organize kahit simpleng kape lang, ganyan. I started Creative Earners Philippines naman recently lang, all because marami akong ginagawa na nasa creative na side. So, I use Canva a lot, no? I do a lot of graphics, no, for my clients as a virtual assistant or social media manager. So, naging Canva ambassadress din ako. So, ilan lang yung
yung nakakaalam. And ilan lang din kasi yung Canva ambassadors dito sa Philippines, yung global experts nila. Kasama ko doon kasi nga 2017 pa lang, sinashare ko na paano gumawa ng resume sa Canva. Yung naging affiliation ko with Canva, that's why nabuo si Creative Earners Philippines. And now, what we do no is we support yung mga creatives, we invite them sa live webinar, ganon. And then, that's how it started, no? And then, meron na rin kaming group or sub-community, no, for agency owners. Sila naman yung mga binibuild namin, mga nagbabazar, yung mga entrepreneurs. And then, may mga creators and influencers din. Iba pa yung per niche, no? Yung mga social media managers, virtual assistants. So, ganun na yung naging community. Lumalawak siya ng lumalawak. And ang saya kasi kita mo talaga na yung mga tao, gusto rin talaga nilang makahanap ng same yung interest nila, no? So, nakakatuwa. Balik ako dun sa mga moms, ano? Kasi talagang ngayon napansin ko, parang ang dami na nag-work from home ng mga mitalaga. Yes. No, kasi talagang sakto sa schedule nila, sa lifestyle nila. Ayan, from there, ano po ba yung naging, kung pwede may share yung mga challenges nyo dito sa FH Moms? Start with FH Moms. Yes. Actually, sobrang daming challenges, no, once you are a woman, specifically if you are a mother. Lalo na nandito tayo sa Philippines. So, simulan muna natin sa within the family. So, marami kasi sa mga husband ang hindi ganoon ka-supportive sa mga asawa nila. That's one. They feel na dapat alagaan mo lang yung mga bata, huwag ka muna mag-work, no? Kaya ko na to. Kung may work siya, may mga ganon pa rin talaga. So, ang dami kong nakukuhang messages na ganon yung dilemma nila. Yung iba naman, no choice sila, kundi mag-work din sila kasi hindi enough yung kinikita ng husband. Tapos, meron pang mga maririnig sa mga in-laws and all that. And then, kahit na working ka, you are expected, no, to still take care of your kids. Yes. So, imagine mo, kasi pag ikaw, lalaki, ang expectation lang sa'yo, basta makapag-work ka, makapag-provide ka, goods ka na. No? Unlike pag sa nanay, working ka, may business ka, alagaan mo yung mga bata. Ganyan. So, iba yung expectation, no? Iba rin yung challenges. So, that's one, within the family. And then yung expectation din ng mga ibang tao, no, outside the family. Yung opportunity, especially if you are living sa province, no? Compared sa city, no? Yung mga ganong challenges din. Kasi ako, ang kwento ko naman, from Taguig, no, na inuupahan namin before, we move naman to Lipa. Yung iba naman, pag nasa probinsya sila, ang ginagawa nila is they would move naman to the Manila na area so that makahanap sila ng opportunity. Laging gano'n yung dilemma. Pero with the work from home setup, naging possible siya, no, na makapag-work kahit saan. Okay? So, yung ang daming problema. And then, kapag nanay ka rin kasi, when you start a family, no, nabuntis ka, nagkaanak ka, ang daming hormonal changes, ang daming stress, no, others are experiencing postpartum depression pa, no, tapos, yung iba kakapananganak pa lang, mag-work na kaagad. So, yung iba kinakaya, pero yung iba hindi rin talaga. So, iba-iba kasi. Tapos yung iba naman, wala silang computer, wala silang internet, they don't have the resources, no, or the equipment to get started, no? Yung iba naman, hindi pa ganun ka-knowledgeable. Other moms kasi meron silang corporate na experience or skills. Others, totally wala talaga. Iba pa yung mga napagkaitan ng education, no? Kung ano-ano pang mga situations. Pero sobrang daming challenges, no, for moms. Pero ako, ano man ang naging challenging for me since workaholic naman ako and all that, yung pagod, yung stress, no? My husband is very supportive, so wala akong naging problem. Our family is very supportive, given na ako yung talagang masasabing money-making machine. Parang gano'n yung peg ko. So, proud ako doon kasi alam ko na kaya ko rin mag-provide aside from my husband. No? Dalawa kami na nagtutulungan. Pero hindi lahat ganon. So, ang naging challenging pa for me is the childcare. When we started kasi nung 2017, wala pa kaming helper. Wala pang mga angels, ganon. So, ako, husband, no,
and then couple of our friends. May time noon na sobrang pagod ng asawa ko, puyat kami, nakalabas yung anak namin. Hala. So, yun yung wake-up call How ko old na yung 2 years old lang siya noon eh. Oh my. So, iba talaga, sobra talaga yung kaba ko. Kaya doon rin ako nag-start magbawas ng clients kasi nga sabi ko, hindi pwedeng dalawa tayong sabog everyday. Kasi imagine, ang tulog ko lang na 4 hours, asakit sa ulo. Hindi siya healthy. Yeah. So, sabi ko, let's change this work from home setup na meron tayo. So, yun yung naging challenging na part. And then sabi niya rin kasi, tinap niya ako ng ganyan. Sabi niya, ito ba talaga yung reason bakit tayo nag-work from home? Sabi ko, of course not. Ganun pa si bakla. Pero syempre, gusto talaga natin na maraming pera. Pero di ba, the reason naman then why we started working from home, aside from money, is for the family. Yeah. No, if you're a mom. So, very challenging siya na gusto mong humataw, gusto mong kumita, pero hindi po pwede kasi you need to balance yung Yes. family, yung work, yung business. So, I think that's the most challenging na part, yung time management din talaga, na up to now, hindi ko pa rin siya nape-perfect. And I don't think mape-perfect ko or mababalance ko yung work and life. Oo. Totoo yan. Basta ako, I'm just doing my best sa kahit na saan. If ever man na mag-fail or meron man akong mamiss, pinapatawad ko ang sarili ko. Wow! Gusto ko yan. Hindi. Pero laging ganun eh. Na, yung mindset ko before, sinabi ko nga, okay, sobrang mabibusy ako for this week. Pero merong weekend so that I can spend time with my family. Laging ganun. Lagi kong nire-remind yung sarili ko. Lagi akong nire-remind rin ng asawa ko na, okay, nababurnout ka na, mag-relax muna tayo, mag-travel tayo. Laging ganun. Ulit-ulit siya, pero it's something na nag-work for us. No? Yung ganung klaseng lifestyle. Actually, sakit siya talaga ng mga beginners na Mhm. freelancers. Na mag-hoard. Na kasi na-overwhelm ka na, oh my God, Overwhelming. Yung excitement, ibang level. Hanggang wala. pera. Oo. At the same time, ang dami mong opportunity to earn. At the same time, spend ka naman ng spend. Yes. Kasi galing ka from From walang-wala eh. Tapos biglang magkakaroon ka ng pera. Diba? Sino So, hindi ma-excite? talagang mamomotivate ka talaga maghanap ng mga clients. Totoo. Or, actually, umabot din ako sa point na ano ba yun, gigising ako work. Bago ako matulog, work na naman. Parang di ako tama to. Yes. Dadating din talaga sa point na may realize mo na parang tapos na siguro ako sa phase na nang-over ako ng client. And then, yun na lang din, balance na lang din, be happy with what you have. Mhm. Pero syempre, aim for ano pa rin. Higher pa din. Pero siguro kasi, kaya siya ganon. Syempre, magsa-start tayo from zero. Syempre, mga low ball pa lang yung Yes. makukuha mo. Kaya hoarding ka rin talaga sa clients eh. Kaya parang hungry ka to earn. So, syempre, along the way, meron ka na experience. Years na rin yung experience mo. And siguro masasabi mo na may mapapatunayan ka na sa clients. Along the way, makakuha ka na ng premium clients. And then, you'll realize na yung worth ko pala is 4 hours, I'll earn this money na ina-earn ko in 8 hours. So, yun talaga madami siyang realization din talaga. Hindi siya madali. Yun kasi yung gusto namin talaga I-highlight. i-highlight with our audience na masyado kasi nire-romanticize freelancing or digital world sa social media. Hindi masyadong napapakita yung behind the scenes struggle. Yeah. Actually, kahit ako parang medyo nasad din na ano mo itong pinasok? Kasi actually 2017 din, gusto ko na rin mag-work from home. Kaso, yun nga, mahirap na yung resources. Hindi ako kasi tapang din, mommy. Diba? Agad. Kasi sigurista ako. From sigurista to bahala na. Siguro mga 2022 ako na, okay, YOLO na, bahala na. Kasi ang tagal ah. Kasi 2017 years. ko ba siya gusto eh. Okay, So, parang okay. hindi na pa ako magsa-start, diba? So, sige na, kahit pandemic, okay, go, sabak. And then, ayun, until nandito na ako, accepted pa rin naman na I will still learn along the way. Marami talaga matututunan. And at the same time, you'll get there kapag natiis mo lang talaga yung pinakagusto mo. Pagkiting ko lang din yung highlight namin for Vane, it's we wanted to educate our audience. Yes. No? So, gusto lang namin malaman kung ano din yung highlight or educational highlight ni FH Moms for the audience. Sa FH Moms kasi, no, since it's a support group for moms like me, I make sure, no, na talagang 360 yung help na makukuha nila. So, I mentioned earlier that we do have digital skills na training both online and then offline. We have different kind of resources. We have our own directory na nandun na lahat nung kailangan nila.
And then may mga templates din kami, sample na resume, cover letter, lahat. Full As in. package. Ginawa rin siya ng mga mommy members namin who volunteer, no? Aside from may templates na ginamit ko talaga. So, tulungan talaga kami doon sa part na yon. And then, during the pandemic, which you mentioned, you started during that time, no? Sa first lockdown pa lang, we were able to close a call center company na client who hired 200 employees from us. Wow. And then, we also started our first ever na computer rent-to-own na program. Kami yung nag-pioneer noon. Wow. Right now, it's with Irent Mo. Before kasi it was with ROG Philippines. Apektuhan din sila ng pandemic, so they have to close down yung mga locations nila. That was the time na, okay, pwede pala to. And then we started accepting naman donations, no, from celebrities, from international na organizations, through our programs naman where we donate Wi-Fi units, laptop, no, or computer na refurbished, ganyan, some are brand new. So, those kind of support. We also work with different brands that could potentially help yung mga tao when it comes to their internet, no? And then we also partnered with co-working spaces, similar with this Like one, this one. right? So, yung may access na sa internet and then meron na ring space. This is also where we meet, no, kapag may mga training. So, imagine, lahat ng kailangan from resources, equipment, venue, mga pwedeng makapartner, no, lahat na i-provide namin siya within the community. So, masasabi ko, iba talaga yung tulungan, no, ever since we started community talagang lahat, no, gusto naming ma-provide sa kanila. And then, there was a point then na yung mga mommy sobrang na-stress din sila kasi during the lockdown, affected yung mental health nila. We also work with some specialists, no, to help them with their mental health naman ng mga concerns, ganyan. So, ibang level din talaga. And now, as you can see, we've been doing a lot of relief operations, no, for those who were affected by the sunod-sunod na typhoons, right? So, iba yung tulungan sa FH Moms, as you can see. And that's something that I'm super proud kasi that's the culture that I wanted to instill in all of our members na once natulungan ka ng FH Moms, hindi lang ako kasi maraming nagtutulungan, Yes. kailangan ibalik mo siya sa community. No? So, it's always giving back to the community. Pag naging mommy na ako, magjo-join ako dyan sa... Buti na-mention mo yan kasi you can Ayan. join even if you are an FH tita. Oh, So, wow! many students, many young professionals are joining the community. Tapos, dyan ka na rin magkakajowa, dyan ka na magbubuo ng pamilya, no? So, talagang from being a young na girl hanggang sa yan. Kasi may mga programs kami for the kids. We have an annual na digital bootcamp for kids. So, tinuturuan na namin sila mag-Canva, mag-coding. So, si FH Moms, hindi na lang siya for moms, it's for the whole family. Kasi ako naman, my idea is, I wanted to help not just these moms. Kasi pag tinulungan mo ang isang nanay, automatic, tutulungan yan yung asawa niya, yung anak niya, no, yung buong barangay, and all that. So, iba rin talaga ang women empowerment sa FH Moms. Gusto ko yun, FH tita. Yes, FH tita. Gusto ko yun, join ako dyan. Yes. Nabanggit nga ni Claire's kanina, we wanted to educate, no? Mabalik lang ako doon na din. At saka yung romanticize. Yes. Work from home or ito talagang freelancing world, no? I just wanted to ask po, ano ba yung mga misconceptions na about work from home? Yeah. Yung iba, no, feeling talaga nila sobrang dali lang. Kasi ang daming mga coaches na parang palagi nilang sinasabi na you can earn 6 digits, ganyan. Which is true naman, kung talagang nakuha mong client, no, will give you that kind of premium na rates and all that. Pero marami kasi ang nag-start talaga small. I also started small. Parang may mga naging client ako na $2 and that was 2017. Ngayon kasi, anong year na, pero may mga $2 pa rin, which is nakakasad. So, ibig sabihin, no, when you're just starting, may nakatagbo kang client na maliit yung rate para sa'yo, it's up to you whether to accept it or not. Ako kasi, siya, hot topic kasi siya sa freelancing industry. So, maraming matatagal na, no, yung mga pioneers na sinasabi nila, huwag kayong kumuha ng ganito kababa. Pero ako, lagi ko rin sinasabi na ang freelancing industry, no, though it's one industry, ang mga freelancers, contractual yan. They work as one lang. So, ibig sabihin, it's up to them kung i-accept nila yung offer or hindi. If you started small, always remember that you can always negotiate.
You can always ask the client when ka pwedeng ma-increasean. Yung iba kasi sinasabi nila na huwag kang tumanggap. You need a stepping stone din, di ba? Na parang gusto mo mag-start ka somewhere. It's up to you kung saan mo gustong magsimula. Pero wag mo lang papatagalan. Yung iba kasi parang 2 years na, nandun pa rin sila sa ganung rate. Mali naman yun. So, fault mo na yun as a person. So, ibig ko sabihin, dapat tayo, no, mag-strive tayo for the best, no? Kung gusto natin mag-level up, no, sa online job ng career natin, aralin din natin kung paano tayo makakapag-increase ng rate natin eventually. No? Doon naman sa mga matatagal ng working from home when it comes to rates, isipin nyo lang yung sarili nyo, okay? If you wanted to get clients na premium, sige, go lang. Pero remember na may mga nagsisimula din talaga na ito pa lang yung skill nila and ito pa lang yung rate nila and eventually ma-figure out din nila kung paano. Yes. No? So, yun yung number 1. Hindi rin talaga para expect ka na sobrang laki ka agad. Sa lahat ng klase ng job, not just online job. No? Others kasi are parang excited na sa first job nila ganito kaagad. Okay? So, set lang natin yung expectation. Pero ayaw rin naman natin na parang sarili natin, ibaba natin yung worth natin. Hindi naman sa ganon. Alam naman natin yung worth natin. And at the same time, alam rin natin na nakaka-start lang din. So, that's one. And then, yung sinasabi nila na madali lang naman yan kasi nasa tapat ka lang ng computer, nasa bahay ka, pindot-pindot lang. It's not true. Kapag nag-work from home ka, kailangan matalino ka, magaling ka, kasi mag-iisip ka. So, kahit sabihin mo hindi pagod yung katawan mo, ako ka all day, hindi siya nakakapagod pag nag-work ka compared sa, dati nag-work kasi ako sa fast food So, iba talaga, bubugan talaga. Ito, nakaupo ka, hindi pagod yung katawan mo compared sa dati mong job sa office na babiyahe ka pa and all that. Pero yung utak mo pagod na pagod, gutom na gutom ka, ganyan. So, 'di ba, yung stress level din is iba. Kumbaga stressful sa office, stressful din dito, depende sa work kasi iba-iba rin ang work. So, iba-ibang hirap. No? Kumbaga, ikaw na lang yung pipili anong klaseng hirap yung gusto mo, ano yung manageable for you. Number 1, hindi talaga siya madali, no? Yun yung lagi nating isipin, mapa-rate, mapa-workload. Kung halimbawa yung iba, no, matagal bago sila nakapag-save. In my case, during our first year, we were able to pay lahat ng mga utang namin and then we were able to move out, no? So, nakakuha kami ng 2-story na house namin sa Lipad. That's our first investment from online job. During the pandemic, nakapag-purchase kami ng farm sa Quezon. So, lahat rin ng mga gamit namin sa bahay, no? Pati yung mga laptop namin, desktop namin, lahat ng kailangan for our work from home na setup, lahat siya galing lang sa online job. So, ibig sabihin, yung mga pwede mong kitain pag naging OFW ka, pwede mo rin, kasi di ba usually, di ba, nung time before, ang ganda ng bahay, tapos hubis ba, ko pa, mga ganyan. Ay, siman yan. Mga OFWs lang before yung parang nakakapagputa. Ngayon, hindi mo masasabi na, nasa bahay lang, kung ginagawa niya sa bahay, bakit nakapaganda? Tapos na-chika na sa buong barangay, di ba? So, hindi mo mai-imagine, no? So, it's something na parang from the eyes of Marites, it's something na hindi talaga mai-imagine. Ibig sabihin, golden siya na opportunity and it's something na kahit na mahirap, itry natin i-figure out kung paano siya gawin. Kasi blessing siya for many moms, many dads, no? Many parents. So, ako, kung meron akong nakitang opportunity na magpapaganda ng buhay ng pamilya ko, why not? Subukan ko yan kahit mahirap. Kahit anong sabihin ng iba na mahirap, huwag maniwala sa ganito ganyan. I don't want to romanticize siya, no? Pero I also wanted the idea na napag-uusapan siya. That's why I'm advocating for freelancing Either ma-romanticize siya or ma-overhype siya. It's good. Kasi the Filipinos deserve to know that there's an opportunity like this. May ganun pa, diba? So, hindi lang labas ng ibang bansa. Kasi yung nanay ko galing na siyang ibang bansa. Wala na namang nangyari. Well, it's good for those OFWs na nakapagpundar. Pero it's not always the case. Marami ang umuuwi ng walang-wala na may utang pa din, 'di ba? So, kung may ganitong opportunity, nakasama mo yung pamilya mo, i-share ko to. Well, kung hindi mo kasi uso na ngayon yung gatekeeping Ako hindi. Ever since I started working from home, I always share it, na may ganito akong naging trabaho, naging client, lahat ng mga pinagagawa ko sa buhay. Kasi alam ko na maraming matutulungan. Diba? And hindi ako nagkamali. Before, nung nag-start ako mag-work from home and magturo, ako lang yung work from home.
Tapos, every single day, araw-araw talaga may nagme-message sa akin na nagka-work na sila. And ngayon, pag nagpapa-meet up kami, halos lahat working from home na, may ilan na lang na hindi. Tapos, may mga agency owners na din. So, ibig sabihin, effective yung pag-share ng stories. Kasi it's something na makakatulong sa community, no, sa buong Pilipinas, na umangat tayo sabay-sabay. No? So, medyo, for me, as long as may balance yung pag-share about the truth of freelancing, wag naman masyadong okay. And yung ibang tao rin naman, wag naman magpapaniwala sa lahat ng sasabihin ng iba. No? Kasi ang delikado kasi mga tao kasi they're more on sa top ending na agad. Oo. Parang hindi sila masyadong open with the progress. Ang problem rin naman kasi yung iba, hindi ka rin papaniwalaan kapag wala ka pang nagawa, wala ka pang achieve. Ganun yun eh. That's why sabi ko, kayo na lang, tayo, ang lalaki namin mag-anak, hindi naman kami nagugutom. Diba? Kahit pa paano, nakakalabas-labas kami. So, masasabi ko na, hindi na ako para bumalik pa ng office. Yes. Diba? Okay na ako dito. Well, I don't have to tell you how much I'm earning kasi secret yun. That's something na hindi ko na rin talaga share for our security na rin, no? Pero may buhay kami na maginhawa compared sa buhay namin before. I don't mind kung paano kayo nabubuhay, pero kami sobrang happy. No? Happy kami as a family. So, lahat na talagang na-cover natin and tanong ko lang po, ano po ba yung masasabi natin? Or mga, pwede mo yung tips sa mga nagsisimula pa lang, mga aspiring na virtual assistant na nanonood ngayon sa ating podcast ng mga Wonder Weeks. Ayan. So, marami no, sa mga nag-a-apply, no experience, no idea, others no equipment pa. So, doon na muna tayo sa meron ng computer at saka internet, pero walang experience, wala pang knowledge, ganyan. So, doon muna tayo sa walang knowledge, okay? So, madali na lang ngayon, number 1, mag-Google o kaya gumamit ng AI to search for ideas, no? And ask yung mga questions. Pero, importante rin, no, na malaman natin kung saan pa hahanap ng ibang information. So, dapat mag-follow muna sila sa pages, no, like Veil, Philippines, that's one. Kasi this is where we can get all the information that we needed, kasama na yung mga Facebook communities. Kasi, makikita niyo sa Google, sa AI, these are information, no, nagaling rin sa iba't ibang mga articles or sources. Pero what we can get, no, from the communities, from real people and agencies or companies, ganyan, are based sa experience. So, that's what we wanted to get. Okay? So, in terms of that, yun muna yung i-discover natin. We can even send a direct na message sa iba't ibang tao na makikita natin. Pero do not expect na magre-reply agad. Okay? Huwag rin magagalit pag hindi nag-reply agad. Kasi you are trying to get an information not from a bot but from a real human na may trabaho. Okay? So be professional and be patient rin naman when it comes to asking questions, and then try to ask intelligent questions. So, dapat tanungin natin, ano po yung job nyo? Saan nyo po yan nakita? Ano po yung link where to apply, no? May mga requirements ba? Ganon. So, magre-ready kayo ng mga questions dun sa tao na yun kasi busy yun eh. Huwag lang kayo mag-hello, ganyan. So, una muna, hanapin kung saan pwedeng makapagtanong, saan pwedeng pag-join so that updated kayo sa lahat ng mga latest na happening about online job. After that, mag-search kayo ng mga free na webinars. May mga content naman na nawa sa YouTube, marami na rin creators, no? So, try to get a picture, no? Ano ba yung online na freelancing. From our podcast today, nagkaroon na sila ng idea, no? Gaano ka stressful. Okay? Alam na natin yun na pwede siyang stressful pero fulfilling, no? In terms of financials, no? Yung time freedom. Clear na yun. Hanap tayo ng information, ganyan, mag-join sa group. And then next na is to take action. So, dapat mag-take action tayo. After, may nagtatanong kasi sa akin, okay po, pagkatapos ko po manood ng free webinar, what's next? Kasi nga, di ba may mga webinars kami? Ang next, after watching the webinar, is i-apply kung ano yung natutunan. Ano ba yung mga tinuro doon in the first place? So, ako, step by step kong tinuturo paano mag-apply, which is gumawa muna ng resume, ng cover letter, ayusin kung may mga sample works man, tsaka isend. At dapat ma-optimize or maayos muna, mapaganda kung ano man yung mga nakalagay. Dapat pare-pareho yung nakalagay sa resume
sa LinkedIn at saka sa job site para pag nag-check yung mga recruiters, maayos. Okay? Kasi kung kayo mismo magulo, how do you expect na maayos yung client or yung company niya kung kayo hindi organized, right? So, yun. Para makapag-move forward kayo, aside from getting the information, dapat mag-take action. Okay? Start applying. Ako, nung nag-a-apply ako sa newbie, every single night nag-a-apply ako. Kahit nga nag-Facebook lang ako, nanonood, apply. Kasi alam ko na, pag nag-apply ako, number game yan eh. Yes. Yung iba kasi, nag-apply po ako pero walang bumalik or walang nag-message. Ilang ba yung apply mo, te? Isa, dalawa, tatlo? Ay, hindi. Kung kailangan mo mag-apply ng hundreds, no, or thousands, I don't care. Basta, ang gawin mo, mag-apply ka ng mag-apply. Kasi before, pag nag-a-apply ako sa BGC, bawat companies pinupuntahan ko, printed pa yung resume. Dito, i-ready mo lang, isa-send mo na. Okay? So, yun lang naman yung parang pinaka-tips natin sa lahat na hindi tayo dapat sumuko, no? Kasi marami kayong rejections na matatanggap. Rejection from the applications, from the interview, from the exam, and all that. Ultimo, pag nag-work na kayo, pwedeng paulit yan sa inyo ng boss nyo. So, dapat maging resilient tayo when it comes to rejections kasi yan yung magpapatibay sa atin. Yes. And at the same time, lahat ng rejections, lahat ng feedback na makukuha natin, ng criticisms, lahat naman yan for a better, no? I mean, Yes. para sa'yo na mas mag-improve ka as a person or as a virtual assistant. So, dapat tuloy-tuloy lang, okay? Walang susuko. Magpabugbog lang kayo ng magpabugbog kasi dyan kayo titibay. Huwag kayong mag-alala. Yes. Dadating din naman talaga. Kasi worth it lahat ng ginagawa natin True. dito, di ba? Oo, kasi before, always remember this. Sa simula lang kayo mag-a-apply. Pag nagkaroon kayo ng client, mabuboard na kayo sa work nyo. Mas marami kayong time to spend with your family. Mas easier to ask the client na, boss, hindi mo na ako mag-work today. And okay. Okay? So, wala na masyadong frictions no when you start working from home. Kasi, sa una lang yung hirap. After nun, talagang bahala na kayo sa buhay nyo. As long as you have a very good working relationship with your client, good na kayo. Kasi, I'm still working now as a consultant na. So, side na ng freelancing. Hindi na siya... Log in, log out. wala na. Hindi na ako nag-log in, log out. Wala nang tracker, mga gano'n. Before, I experienced that na may mga tracker, yung iba naman wala. Pero what I'm saying is, darating kayo sa time na kayo na yung makakapag-design ng work from home na setup as well as lifestyle na gusto nyo. Yeah. Yun yung goal. Okay? Yes. Gusto ko i-highlight yung sinabi kanina ni Ma'am na take action. Yes. Kasi ang daming nag-comment lang ng how. Tapos pagkatapos mag-how, wala na. Wala na. Sin na kami. Oo, like, Diba? Sayang. like, ang ganda nung sinabi ni Ma'am na take action. Gawan mo ng paraan kung gusto mo talaga. Saka dapat mabilis. For example, may hiring. Dapat Dapat naka-ready na yung resume mo. Hindi yung kakalkalin mo pa sa kung saang mang lupalop yan. Nasa trash na. Ano po yung resume? Diba? Hanap ka pala ng work. Dapat ready ka. Yes. Dapat maayos na yan lahat. Kasi kung sinasabi mo lang na kailangan mo ng work, pero hindi ka pala ready, sino naman mag-hire sa'yo? Real talk lang. Okay? Marami kasi na kailangan at gusto, pero hindi naman ginagawa para makapasok doon, di ba? Sa work. Yes. So, mahirap yun. Actually, marami nag-message sabi na available po kung ano pong meron dyan. Oo. Ano naghanap ng stock sa Shopee na Hindi. bibili. Diba? Sayang. So, lagi namin silang dinadere kasi meron kaming post for hiring na detailed na talaga na requirements, qualifications, nandun na lahat, and then tatanungin kami, ano po kaya yung for no experience? Pero nakalagay na siya lahat doon. Meron din kami individual post. Tapos nagtatanong pa rin sila. So, yun lang din talaga minsan parang you have to really read kung ano yung details na gusto mong applyan. Kasi, especially from us na nagtatanong ka ng ganyan na we are actually one of your source to get hired. Tapos, sa impression pa lang na binibigay mo sa amin, na pag-apply mo is wala na agad, di ba? Kaya para course mag-effort ka talaga with your application. Di lang kasi siya yung availability mo. Of course, everyone is available na naghahanap ng work. Pero not everyone is capable to get hired sa skills na i-offer nila. Kaya nga talagang kailangan actionan. Yes. Gawin mo. Basta kung ang pagkukulang mo, punan mo. Kasi hindi ka makakapag-apply sa isang trabaho na hindi mo naman alam. Okay? So, kung hindi mo alam, huwag mo muna applyan. Di ba? Pag-aralan mo muna, no, hasain mo muna yung sarili mo para pag dumating yung point na magkaroon ulit ng hiring,
hindi ka na maghahaw or hindi ka na magtatanong, ma-applyan mo na kaagad. Yes. Yun lang naman yun eh. Kaso, alam mo naman, syempre marami talagang hindi pa alam how it works. That's why it's important, no, to learn the experience ng ibang tao. Yeah. So, yun din sa amin sa Babe, di ba, meron din kaming free weekly webinar. So, minsan, nalulungkot lang kami kasi we wanted to give them free education. Kasi nga, ang dami ding scams na, yun nga, coach, and then 50K yung babayaran. As much as possible, we wanted to give it for free for aspiring virtual assistant. So, medyo nakakasad lang minsan yung iba na nag-aantay lang ng certificate. Yes. Kasi talaga sila, hindi nila ina-absorb. At the end of the day, sinasabi nga namin is, sarili mo lang din naman yung niloloko mo. Yes. Because, pag nag-apply Ang ka, haba lang, certificate. certificate kasi yun daw ang requirement for application. But hindi nila alam, pag nandun na sila sa work, wala na. Wala ka nang ma-contribute dun sa in-apply mong work. Lahat ng mga sinabi mo, of course, napakadali lang namang ng interview, tell them everything that they want to hear from you, but pagkadating mo naman sa work na mismo, wala ka rin namang ma-contribute, diba? So, yun lang talaga yung advice namin always on our free webinars. Na i-absorb talaga. Kasi sayang naman yung free education kasi yung iba nagbabayad talaga. Yes. To really learn. Ito, we are giving it to you already. For free. Hindi na kailangan magbayad, di ba? Yes. Pwede nyo nang isama yung certificate na yun for application, but it's really up to you kung i-absorb mo siya or kung ano yung motivation mo to really add that to your skills para ma-accept ka sa job na na-applyan mo. Balik tayo to FH, ma'am. So, of course, madami na kayo natulungan. Madami na silang natutunan sa'yo. On your end, ma'am, ano naman ang natutunan mo from your community members? Maging patient. Diba? Na-mention mo nga kanina, no, na sobrang dami pa rin nagtatanong, no, kahit na nandyan na yung lahat ng information. Yes. What I'm doing now dito sa advocacy ko, sa freelancing, no, something na natutunan ko talaga is maging matyaga. I wanted to make a difference. That's one. This is no longer just community building, but nation building. Aware ako na marami akong mamimit, no, na mga taong wala talaga silang idea, sobrang lungkot ng mga situations na nandun sila, and it's something na gusto kong intindihin, gusto kong malaman yung root cause, no, without any judgment sa kanila. I wanted to really help them. That's why we were able to come up with different kind of programs. It's because of that. And I think one message ko, not just for VAME Philippines, no, but to all agencies, creators, coaches, and all that na gusto rin tumulong sa iba kasing mo kaya ng pagtulong eh, no? Yes. Na-mention mo nga kanina, merong nagpo-provide ng mga mahal na courses, may mga free na courses, no, and all that. Lahat yan makakatulong. And marami rin akong nakikita na they are getting bashed naman din because kakakuha pa lang nila ng online job, nagturo na. And for me, it's a good thing. Ay, hindi naman kasi lahat parang fake guru naman to and all that. Siguro may mga ganon. Pero ako kasi, palagi kong sinasabi na hindi mo kailangan maging expert, hindi mo kailangan tumagal sa industry before you can share something. Yeah. Kung makakuha ka ng work or online job ngayon, kahit kinamagahan ituro mo sa family members mo or sa friends mo, that's good thing. Yes. Okay? So, hindi mo kailangan mag-antay na may ma-achieve ka muna before you can help other people. You don't have to create a community like what I did sa FH Moms, no? Anyone can help, no? Anyone can extend kahit anong form pa yan ng helping. So, wag nating sukuan yung mga kapwa natin Pilipino. I know marami na tayong naranasan na masasakit na may mga family members tayo na binetray tayo, sinulutan tayo. That's very common, di ba? Pero alam mo sa sarili mo na you're just trying to help, no? And whatever you're doing a great job. Sa VAME Philippines, no, for coming up with a podcast like this, malaking tulong to. It will be consumed, no, forever sa iba't ibang generations ng mga freelancers. So, I really hope na we can continue to help each other kahit mahirap, kahit parang feeling natin paulit-ulit yung mga tanong, no? Kasi ganun talaga. When I started FH Moms, ako lang yung sumasagot sa mga tanong ng paulit-ulit. It's the same question nung 2017 and up to now, how to get started. Pero lagi ko silang nasagot, no, patiently until
may mga ibang mommies na sa community namin na sila na yung sumasagot kahit tulog ako. Ibig sabihin, may pag-asa. Yeah. That's what I'm saying. Okay? May pag-asa. No, always remember dun sa mga newbies na we're not mocking you or what. We just wanted to help you, and I hope you realize na what we're doing is not gatekeeping and all that. We wanted to share all the information with you, pero we also don't want you na mag-rely lang sa information na kayang naming ibigay. Ayaw naming masanay ka sa spoon feeding. We want you to be able to find a job on your own kasi mas fulfilling yun. Yun ang gusto kong mindset ni Mommy FK. No? Yung makatulong kahit anong way, yung parang makatulong sa ibang tao. At saka bilang mga kapwa Pilipino na nagtutulungan, tama na yung culture na tinatawag sa atin na crab mentality, na naghihilahan pababa. Pero this time, let's break that chain, di ba? Yes. Putulin na natin yan. Magtulungan na tayo. And that's what we're doing here dito sa After Shift by Bain Philippines. And we're really grateful na nandito si Mommy MK na ma-share yung story niya, ma-share yung mga experiences mo, ma'am. Talagang sobrang thankful and grateful po ang Bain Philippines for that. So, of course, before we invite everyone, of course, to join FH Moms as well, baka meron kayong message or last message to every aspiring VAs or any aspects of VAs sa VA world. I forgot to mention about my other baby. So, aside from FH Moms, Creative Earners Philippines, I also started with my co-founders, Get Hired Philippines. And then recently, we were able to organize our first ever job fair. That was attended by 7,000 participants and 80 companies, including yung mga agencies and then traditional na mga companies and all that. A huge na milestone kasi wala pang nakakapag-organize ng something like that na makakapag-offer ng online job talaga. Medyo headache pa nga yung pag-aayos namin ng our meets. It's a big event that was held sa Mega Hall Trade Hall, so we wanted to continue doing that. We're also organizing virtual naman na job fair. So for the longest time, I've been building the community, FH Moms, that is exclusive for women. Get Hired is open to all, and everyone can enjoy yung benefits of freelancer, and at the same time, we wanted to encourage them to apply sa Get Hired kasi may mga active na kami mga job postings doon, and then in the future, magtutour din kami sa mga schools kasi we wanted to tap naman yung mga Gen Zs natin. So it's no longer just for moms or for women. We wanted this advocacy to be bigger din talaga, and at the same time, maging accessible sa lahat, not just those na nasa Metro Manila, but also sa ibang cities or provinces, and sa mga OFWs na mga kababayan natin. So, sa lahat na rin talaga. So, as you can see, available na lahat. Nilatag na namin para sa inyo. All you have to do is follow, So, I post daily na vlogs, and at the same time, may mga work memes, you can follow me anywhere, sa Facebook, sa TikTok, and then FH Moms has our own website. It's fhmoms.com. Ayan, kung nabitin kayo, pwede nga mapanood tong ating podcast na sa Spotify, YouTube, and also on Apple Podcast, and also on FH Moms. Isi-share din ni Of course, yes. ating podcast din sa kanyang website, and we're really thankful po for this episode, Mommy. Thank you so much. Thank you so much, Mom, sa insights. Very helpful. Actually, madami ako natutunan na. Akala ko na parang alam ko na. Pero, marami pa rin talagang matututunan. And especially, yun nga, from the OGs. Yes. Matanda mo makikyan. Pero, grateful naman siya. Grateful naman ako na tumagal ako. Kasi others, even my dad would say na, naku, ano lang naman yan. Panandaliin lang yan. Well, it's up to the person na. So, ang tagal ko na dito, and all I can say is sobrang worth it, So, ako, I'm very much willing to help you. Actually, I also do optimization ng resume, cover letter, and we also have a work experience builder and apprenticeship program. Yung talagang, hindi na lang to training lang. Gusto talaga namin mag-take action kayo and mas maging closer kayo dun sa goal niya na magkaroon ng online job. Oh, diba? Ito na yun. Simulan mo na, diba? Take action. Yes. Start now. Ayan. So, Mommy MK, thank you so much for joining After Shift by Bain Philippines. This is Blessy. I'm Clarice. I'm MK.
And this is After Shift by Vame Philippines.